Ito ang aking ginawa na bitsu-bitsu sa amin. Ito na siya, oh. Mabango siya, my friends and friendship. Yung kanyang pinaka, ito, oh, sugar. Ginagawa kong syrup. Subscribe na! Welcome back to my channel, my friends and friendship. Mama Ella, humingi ng pancake ang apo. Today is Saturday at walang kinain kagabi yun at natulog ng maaga. Kumusta kayong lahat dyan? Ano nga bang mga bago sa atin, my friends and friendship? Si Mama Ella, wala namang binago. Nagbabago lang ng mukha pag nagme-makeup. Yun lang. Kumusta kayo? Sana'y mag-ingat na kayo parati, my friends and friendship. At huwag kayong mag-isip na masyado, lalo kung may mga edad ka na o parati kang busy sa buhay. Huwag mong sabayan ang pagka-busy mo ng magproblema ng matindi. Yung isipin mo lang parati na lahat ang problema ay may solusyon. Kaya ingat lang parati, my friends and friendship. Ito si Mama Ella, nagre-ready na makakain ni Zoe. At ayan, oh, that's enough na. Don't touch. Don't touch. Mama will gonna make you. Okay, sit down now. You want Yakult? Okay, sit down now. I'm gonna put some butter and then you can eat. Nagugutom na. Naubusan pa naman kami ng butter. Yung butter sa Costco. Kaya, ewan ko kung magustuhan niya itong linagay kong sa margarine. I'm gonna give you Yakult, ha? Okay? Yakult? Okay, so this is all your pancake. You need to finish, and if you have some more, I'm gonna make, okay? Man ko nga. Ano kaya ang lasa? Okay siya. Bigay ko na sa kanya. Naubusan ako ng flour. Mamaya bibili na lang ako. At nagmahal na ngayon ang flour, my friends and friendship. Ang bili ko lang dati is for something. Ngayon naging $6 na ang isang ganyang ano. Kuhanan ko muna siya ng Yakult. Dad, wait lang ha. Ipakain ko muna Zoe. Si Papa nag-aantay na sa akin. Kasi tapos na ang dialysis. Pero inuna ko muna itong si Apo. Dahil humingi ng pagkain. Kagabi kasi natulog, hindi kumain. O napagod. Okay. Yan, nagutom siya. Nakablang. You want more? Yeah, but I still have a little bit left. Yeah, okay. Bibili nga ako mamaya ng ano, harina. Wala na akong harina. Kaunti lang, mabuti pa may natira. Ilang piraso lang ang nagawa ko. Because we don't have butter. Your mommy finished the butter last night. And then I think tomorrow you're gonna go to Costco with your mom. So remember the butter, okay? So we don't have butter, but this is a taste good butter. It's a margarine. But you need to be you need to eat. The important is you have food to eat, not the butter, okay? You eat that. You need to eat. You need to finish. Ayaw niya ng margarine, yun ang sinasabi ko. Pero wala na, naubos na yung aming butter na binili sa Costco, yung American. Kaya, kailangan kainin niya. You need to finish your ano. Baby, Mama cook it for you. Okay, you need to finish. We don't have any butter. Akala ko, Saturday, free sa mga hugasan. Ito, pagising sa umaga, daming hugasan. Tapusin ko muna to. At si Papa Dudes, my friends and friendship. Akala ko Saturday relaxing. Eh, hindi pala. Talagang nakakapagod pa rin. Kanina pa ako din gising. Siguro mga 6 o'clock na gising na din ako. Pero nakahiga pa rin ako dahil malamig. Ay, hindi ako bumangon.
Tapos na nakita ko ito, nandito na nag-antay sa akin, kaya yun, nagmamadali akong lutuan. Pero nag-ayos muna ako sa sarili ko bago ako lumabas. At lagyan ko muna ito ng butter. Madali lang lumamig ang pancake. Dahil sa sobrang ginaw. Maaraw ngayon, my friends and friendship. May araw ngayon, talagang, kumbaga, maganda ang panahon. Pero, malamig naman. Naka-apat lang yata na luto dito sa nawa kong pancake. Dahil yun lang kasi ang harina na available dito sa bahay. Naubusan ako. Lalo na hindi ako nakapunta ng store. Walang sasakyan. At nandun ginagamit ni Mikel at may pasok. Kaya hindi na ako kasi pag parati akong umaalis at nagpupunta sa store, nagbibili, marami akong nakikita na bibilhin ko. Kaya ngayon wala kasing mga sasakyan, kaya hindi ako nakabili ng kung ano. Kaya ngayon pupunta siguro ako sa store. Yan, tapos na. At puntahan ko na my friends and friendship si Papa Dude. Pero bago ang lahat, total okay naman siya doon. Ay, ililigpit ko muna ito, right? Ang dami kayong mga hugasan namin. Iligpit ko muna, my friends and friendship. Ito, sisave ko itong dalawa para mamaya magtimpla lang. Talagang akala ko hindi ako busy. Ewan ko kung bakit ayaw niya talaga ng pancake na may margarine. Ang sarap. Lagyan ko muna ito, inom ng kape. Ayan, init ng kape. Kaya yun ang sinasabi na i-enjoy mo lang ang buhay. Kahit anong kadaming trabaho, kahit anong kadaming problema, yung huwag mong kakaligtaan ang buhay na sa kabila ng lahat ng kahirapan, sa kabila ng lahat ng problema, ay sa kabila doon ay mayroon palang kasayahan at mayroon palang nagkakaroon ka rin pala ng yung isang bagay na kahit anong hirap ay mayroon ka rin iniisip na nakakasaya, o diba? Katulad ng ganito. Ina-expect mo, okay, wala kang gagawin Saturday. Parang off nga si Mama Ella, pero wala ka namang magagawa Dahil pag inunahan mo kagad ng galit, ng loob at ng isip, ang umaga mo, ay buong araw kang magiging bumutin at mainit ang ulo mo. Anong mangyayari? Sino ang lobby? Tayo, ay huwag tayong magpatangay sa mga ganitong mga simpleng mga problema. Mga simpleng naiinis ka dahil maraming hugasan, maraming ililigpit. Hindi, kaya natin yan. Lahat ng bagay kaya natin. Sa isip mo lang ang hindi mo kaya at ang takot mo ay just sa isip mo. Nalala niyo? Kahit sa kanta ni Freddie Aguilar. Yun ba? Freddie Aguilar ba yun? O Asin yata? O yeah, Asin. Ang takot ay nasa isip lamang. O diba? Kaya wag nating hayaang matakot, subukan ang isang bagay na inaakala mong okay at tama. Bakit mo gagawin kung nakala mo kakasama? O, diba? Nasa sa atin lang yan sa pagdadala. Yung halimbawa, may in-example lang ako dahil nakikita ko, napapanood ko sa TV. Pinoproblema talaga dahil ang boyfriend nangangaliwa, ang asawa nangangaliwa. Oo, masakit talaga yon. Pag ganon na yung sa'yo ay ang gawin ng iba. Ako naman sa sitwasyon, ayaw ko nga idikdik ang sarili ko kung ayaw na sa akin. Siguro, masakit lang siguro naman yun sa umpisa ang mga bagay na ganyan. Pero, yaan mo, mga ganyang mga lalaki na niloloko ka lang, bakit ka magkakamatay doon? O diba?
Yung parang ganun lang, mga babae na hindi kontento sa isang lalaki ay sinusurrender ang pamilya. Diga, hayaan na lang. Kaysa ipagbalik-balikan kapag katapos ganun din ang mangyayari. Okay, magkabalikan tayo, mag-move on. Pero pag mayroon na kasi doong mansa, mahirap na. Time to time, iisipin mo lang na ganun parate. Okay, baka mamaya ito may lalaki na naman. Yung bang mayroon ka ng pagdododa kaya wala nang katahimikan ng buhay ng ganyan. Kaya pag niloko ka ng isang tao, bigyan mo ng isang chance. Pag hindi na ulit, pag na ulit-ulit, yan mo na, huwag mo nang bigyan ng second, huwag mong bigyan ng third chance na niloloko ka na nga eh. Kaya, pareho lang kasi ang tao, hindi mo naman masasabi na lahat ay puro perfecto. O, diba? Hindi pareho kundi walang perfecto sa mundo. Kaya nasa pagdadala lang yan. Sabi nga nila, walang forever. Merong forever. Ang ibig sabihin ko, ang pagsasama ay meron ding forever. Ang magpapahiwalay lang sa'yo ay ang kamatayan, yun lang. Pero may forever sa pagsasama. Pinagmamalaki ko naman sa awa ng Diyos, my friends and friendship. Sa life naming dalawa ni Papa Dudes, ang pinoproblema lang naming dalawa ang kahirapan ng aming buhay. Simula noon, hindi kami mapera. Umaasa lang kami sa mga sweldo. Dumadami ang mga anak, kaya nagkakahirapan ang buhay. Pero ginagapang pa rin namin sila. At hindi kami dalawa nag-aaway dahil sa pera. Kung may problema kami sa pera, lalo na nag-aaral ang aming mga anak, nasa kolehiyo silang lahat, sinabay-sabay namin. Pareho naman kami nagtatrabaho, kaya lang kulang talaga. Kulang talaga sa hirap ng buhay. Noon pa yon, pero utang dito, utang din doon. Minsan, pag nangungutang ka, hindi ka nakabayad sa oras dahil sa kakulangan, tinatanggap mo ang maraming pagkukutya. Pero sabi namin ni Papang dalawa, yaan na lang. At pag babayaran, pag nalilate ka ng bayad, naranasan ko lahat ang hirap sa buhay. Lalo na yung mga bata na nag-aaral. Yan sabi ko, sa mga anak ko, aral lang kayo. Kahit anong hirap ng buhay mangutang, sige mag-aral kayo ng nurse. Mag-nursing kayong lahat. Wala naman tayong maaasahan. Kahit anong hirap, sige lang. Labahan na natin ang buhay. Kaya natin to. Alam nyo, my friends and friendship, hindi talaga nagpapabaya si God. Talagang pag hindi ka sa Kanya bumibitaw, parati mo lang siyang tatawagan na anuhin mo lang ang buhay mo, sabihin, pagdasal ka lang, hindi Kanya talaga pababayaan. Hirap talaga ang buhay, alam ko. Kaya huwag kayong mag-isip na kayo lang ang nahihirapan. Pagdating na namin dito sa Amerika ay parang nakabawi na din kami. Hindi na kami na problema. Ang pinoproblema ko lang ay ang hugasan sa lababo. Wala naman kaming pera. Basta kontento na kami sa kung magkano lang ang aming hinahawakang pera. May kaunti kang naipon na makapagbakasyon, di mas masaya. Hindi kami nagrereklamo sa aming buhay. Sa may makakain, kaya siguro nilagay kami ni God dito sa Amerika. Kahit wala kaming hinawakang pera, ay mayroon kaming kakainin. O diba? Kaya dasal lang tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa buhay. Ang buhay ay parang isang gulong lang daw. Na minsan sa taas, minsan ay sa ilalim. Pero, pag sa ilalim ka, pagtisan mo at hindi forever ang sa ilalim tayo, aangat at aangat ang buhay basta masipag ka lang at huwag magtiwa at huwag magbumitaw sa Panginoong Diyos. O diba? Today is Sunday. That's my homily. Yan ang word. Yan ang word ni Mama Ella, word from God. Kaya sana may napupulot kayo sa aking mga sinasabi. Dahil ako,
talagang eksperyensyado na pagdating sa hirap ng buhay. Dito lang ako sa Amerika, yung medyo nakakaangat-angat ng konti at dito sa Amerika. Hindi sa nakaangat na mayaman ako, hindi ako mayaman. May tinatanggap lang na kaunti. At tapos ang mga anak ko, stable na silang lahat. Yun lang ang aking pinagmamalaki. At ang mga apo ko, yun ang nandito. Pero kung kayamanan, wala. May bahay lang ako sa Pilipinas, yun lang. That's it. Kontento na ako doon. Hindi ako mahilig mamili ng mga kung ano-anong lupa o kung ano. Dahil wala na ba akong ibibili. Tama na yung sa akin yung may matitirahan at matutulugan. O, diba? Kaya ganun tayo. Okay? Smile lang kayo. Huwag kayong mag-isip. Always smile. At mag-isip parati ng magandang bagay. Okay? Taka, puntahan mo na si Papa Dudes. Tapos na. Nagugutom na ako. Timpla muna tayo ng kape. My friends and friendship. Halika. Gusto niyo kuminom din ng kape dito? Daming kape dito sa bahay. Ewan ko, nainit ko na. Ito nainit na pala. Basta yun lang ang sinasabi ko sa inyo, my friends and friendship. Ingatan lang parati ang sarili. At kung parating problemado ang isang tao, ay nandun malapit sa sakit. Madaming lalabas na sakit. Hayaan na lang ninyo ang problema. Pagdasal lang at masusolve yan. Huwag kayong mag-alala. So ngayong araw na ito ay ewan ko kung ano ang kailangan makabili kami ng gulay at saka pagkain namin ngayong araw. Isda lang. Hindi naman ako namimili ng marami dahil ayoko yung nai-stock lang dito. Sa bahay masarap yung bagong pag binili. Minsan pag kailangan nag-o-order lang ako talaga sa Instacart. Nagpapalaga pala si Papa Dudes ng itlog. Lagaan ko muna siya. Ready ka na? It's 10, 11, 12. I think yeah, you go now. Ano dito, you wash your face and brush your teeth, okay? I'm gonna comb your hair. Yeah, may ano kasi siya, may gym, yung bang sa gymnast niya. Masarap. Hariling luto. Halika, my friends and friendship. Tikman niyo itong aking ginawang pancake. Ano kaya yung remote? Na tayo ng TV habang nagkakape. Wala na yung mga hugasan. Nugasan ko na. O diba? Solve lang ng lahat ang problema, my friends and friendship. Alam ko lahat tayo may mga kanya-kanyang problema. Pero madali lang yan. Paggising sa umaga, huwag kayong magkagalit. Dasal muna. Ngayon, at i-offer sa God lahat. Okay? Kain tayo. Check lang ako ng aking Facebook, ng aking mga messenger. At hindi pa ako nanonood ng TV. Naantay ko lang si Papa Dudes. Hindi pa siya tapos, pero lalabas na yon. At hihingi na din ng pagkain. Tinaran ko din siya ng isang pancake. Nakain ko 3. Tatlo ang nakain ko. At ito, naubos ko na yung kape ko. Ang ganda ng panahon. Ano kaya ang kailangan pupunta kami? Teka. Paps! Punta muna tayo sa store. Ay, nandito pa naman si Jarrell. 10:30 pa naman si Jarrell aalis. Pero hindi tayo pupunta ng Walgreens dahil 10 o'clock ang open ng Walgreens. 10 o'clock or 9? Teka, para pumunta tayo ngayon. Nagripaso pa ako, my friends, ng mga letter na kinuha doon sa mailbox. Ilang araw na hindi nakuha ni JR. Ay, akong lipstick. Kaya, si Papa Dudes, nandito na at kakain na gawa ako ng oatmeal. Gusto niya ang oatmeal. Ang lipstick muna nga ako, my friends and friendship. Maganda naman ang panahon. Tingnan niyo, my friends and friendship. O, diba? Maaraw.
Pero malamig, ewan ko. Pero lalabas kami mamaya pagdating ni Jarrell at bibili lang ng gulay at saka ulam sa Oriental Store. At ngayon lang ako umupo, napapagod pa nga ako. Dahil kasi my friends and friendship, bago ako umupo, kailangan ay... Oops! Ano ba yun? Ano naman yun? Yun, natumba yung ano. So, kailangan bumili kami ng makakain ngayon at medyo maaraw. Bibili kami ng gulay at saka kung ano ang makikita doon. Sa Monday pa siguro kami pupunta ng Vallejo para pick upin namin ang gamot namin ni Papa Dudes. At yun, ito kumakain pa lang siya. Say good morning, Paps. Good morning. Ayan, kumakain siya. Tingnan natin ang BP mo mamaya after kain, ha? Ha? Boy, ang bago magbuo. Yeah. Kaya yun, ito nakapagpahinga-pahinga na din. Ayaw ko kasi yung mga nakaupo lang ako na marami akong ililigpit. Yun, ganun ang gawin niyo my friends and friendship. Bago kayo magpahinga, yung pahinga na talagang nakaupo kayo, walang istorbo, tapusin muna ninyo ang isang bagay bago kayo sit down at magpahinga. Yung manood ng TV. Tapos, ang ginagawa ko rin ganyan, nagluluto muna ako, naglilinis, tapos ay prepare ng breakfast ni asawa. Yun lang. Minsan, hindi kami nagluluto, bumibili lang kami ng lutong ulam. At kasi sa pag bumili kami ng lutong ulam, like for example, isang rice, balikumbo siya eh, at saka dalawang side dish niya, yung may gulay at saka ulam, is 12 something na yon. Pwede isang kainan na yon kung dalawa lang kami. Kaya lang, pagdating sa gabi, wala na naman ikaw ang pagkain. Kailangan bumili ka naman uli ng luto. Di ba, 24 o 25 na ang isang araw mo. Kaya sabi ko, bumili na lang tayo ng lulutuin. Total, dalawa lang naman tayo. Bili ito kung hindi mauubos. Ilalagay sa ref, o di ba? Ilalagay lang sa ref. Marami kaming wala akong harina. Si Zoe kasi anytime kumakain ng humingi ng hotcake. Wala akong harina, kailangan makabili ako ng harina. Magkano na ngayon ang harina? Ang flour is $7 na. Hindi katulad ng dati na sa 4 something or 5 something. Ngayon, biglang nagtaas. Tapos wala kaming milk na para sa cereal. Wala na ding cereal. Si Cas pag nandito, humingi ng cereal. Ariel! Sabi na Ariel! Tapmek! Nalagyan na ng milk ang kanyang pagkain, ang kanyang cereal. Ganon din si Zoe. Kailangan meron akong ganyan dito. Kailangan makapunta din. Oriental Store lang tayo ngayon, ha? Ang gusto ko kasi sa Oriental Store, sa sa Costco, ang milk nila matagal masira kahit expired na ng 4 na araw. Basta naka-refrigerate lang siya, okay siya. Mo daywa abi. Kaya lang dalawang galon. Expired. Oo. Pero naubos naman dahil sa cereal. Pero pwedeng bumili lang naman ng 1 galon. At yung, si Cas pag nandito tuwing Huwebes at saka Friday lang naman dito si Cas. Si Zoe, yun bang mga nila, yung bang pang instant nila na gustong kumain, cereal, lagyan mo lang ng milk. Kasi minsan ang milk, nasisira sa ref. Dahil hindi ginagalaw, walang kumakain. Walang umiinom. Kaya nasisira lang, tinatapon ko. Kaya hindi ako nagbibili ng minsan lang. Pero kailangan papumunta ako sa Costco, ay bibili ako ng milk at saka cereal. Marami yan katido. May sa Costco. Ay, magre-renew ako ng aking Costco card sa Costco. Bayad woman. Yeah, 65. Sobrang $100 mo. Dahil executive ang card ko, pero ipaano ko lang sa ordinary. 65. Wakat rebate. Meron. Pero mag-renew ako na lang. May rebate Bawat ang rebate. Executive? Pag executive ako, ang bayad is 105. Sa panahon ngayon Pero rebate man ikabaw man. Kailan wala naman ako natikman sa rebate.
Ayaw mo nakasulo ka pa kung wala. Kaya solo na lang ako. Solo na lang ako. Aalis na lang ako kay Cheryl. Inquire ako muna. Pwede akong may time sa Lunes na lang. Pwede akong mag-renew. February 20 ang due date ko eh. Kaya magre-renew ako ng Costco card membership ko. Kasi hindi ka makakabili doon. Pwede pa, paano ko lang renew ko doon? December ba yung luwa yan? Ibrahim mo ka? No. February ang due date ko kako. Ang expiration date ko. Kaya February 20, kailangan may renew ko na. Kaya pag pumunta ako doon, to talagang issue naman ako ng check eh. Kaya yun na lang. Dami kong gagawin. Kailangan may sasakyan at tayo dan. Wala tayo, umasa lang tayo sa kanila. No kaya, mag-ano na lang tayo ng sasakyan. Ko pa pala itong gamot ni JR. Sandali lang, my friends and friendship. Call ko muna ang Walgreen. Busy pala ako ngayon. Kala ko hindi. So, where you go? I went to the gym. I went to the gym too. A gym. A gym. Yep. Okay. Okay, my friends and friendship, ang aking blood pressure. 129/75. 129/75. At ang aking pulse minute is 79. At ang aking oxygen is 98. Good! Ayos, my friends and friendship. May resulta din ang aking pagbago ng doktor ko ng gamot ko. Thank you so much, Lord. Thank you. At okay na din. Meron kaming ganito, my friends, ang pitig-iisa sa amin ni Papa Dudes. Libre ito ng insurance namin. Isa-isa sa amin ito, pero hindi ko ginagamit yung sa akin. Meron pa naman si Papa Dudes. Yan. So, papahinga-pahinga na ako. Pero teka muna, hindi pa pala ako magpapahinga. At ito pa yung mga kinainan nila. Kailangan kong linisan na. At ilalagay na sa para tumulo at mag-dry. Okay, ito na-order ko na kay JR. Na-order ko na din ito. Na-pick up na yung gamot ni Papa Dudes. Kinuha na ni Bam. Doon na sa kanila. Ano pa ba? Hindi kami makapunta ngayon sa store na araw dahil si Jarrell ay early ngayon sa work. Wala kaming car. Siguro, bukas na lang. Kaya magsa-sardines lang muna kami ngayon. Wala kaming gulay. Pero may mga sabaw-sabaw pa naman. Okay, that's it for today. At mamaya ulit, my friends and friendship. Hindi mo lang, Ron. 51 at 55. That's nice. Pero, Matyaga niyang. Nakatulog ako. Ang sarap matulog, my friends and friendship. Saturday, nanood lang ako ng TV. Nakahiga. Malamig kasi. Sumot ako ng aking sweater. Dahil kalamig dito sa loob. Ayaw rin naming mag-heater. At parang hindi naman masarap ang mag-heater. Anong oras na? Alas 4 na pala. At naka-idlip ako ngayon. Ako nagising ko. Hindi dumating si Papa Dudes dito sa labas. Hindi ako nagising. Sarap ng tulog. Ay, Diyos ko Lord. Okay. Gawa tayo ng merienda. Tawag sa amin ito, my friends and friendship, sa Aklan. Mula siya sa galapong sa sweet flour, sa rice flour na malagkit. Ay tawag namin to sa amin ay bichu-bichu. Kaya lang hindi ko magawa na ang style niya is parang 8. Hindi ako marunong ito na lang ang labas niya. Kaya meron na ako dito finished product, ay ito na siya. Ang bango niya, yung lang siya, yung sweet rice.
Tapos gumawa ako ng ano, yung parang lasaw, yung matamis, yung sugar lang at saka tubig. Para yun ang ilalagay dito. Bango siya, oh. Tsaka crunchy. Ito ang aking ginawa na bitsu-bitsu sa amin. Ito, bitsu-bitsu. Ginawa lang to sa, ano, sa ground na malagkit. May nabibili naman yung green ang kulay. Yung sweet rice. Kaya yan. Pang merienda lang namin. Ito ang ginagawa. Hindi lang ako marunong gumawa ng kanyang ang form ba niyang parang 8. Hindi ko lang ginagawa ko rin pero bumabalik siya na naging pino, hindi 8 na ang forma. Ito na siya, oh. Mabango siya, my friends and friendship. Piniprito ko lang. Wala na ako ibang nilalagay, yun lang. Piniprito ko lang, hinanong ko lang ng tubig. Katapos ay ito piniprito ko lang. Yung katamtaman lang ang paglagay ng tubig na kaya mo namang i-forma na hindi mabasa. At may ginawa akong ano, yung kanyang ito oh, sugar. Ginagawa kong syrup. Bitsu-bitsu. Luto na siya. Ready to eat na siya, my friend and friendship. At mainit pa, kaya hindi pa muna ako kakain. Buko. Kasi, nagising ako kasi nakaon ang TV. Sarap ng tulog ko kasi malamig. Pagkagising ko, nagutom na ako. Nagugutom na ako, kaya yan. Ay natira pa sa aking mga sweet rice na nabili ko, yung giniling. Yung ginawa kong ganyan. Easy lang. Yung ano lang, i-mash mo lang, ano ba yun? Yung i-mash mo lang at tapos ay ganyan, magpiprito na. Tara, merienda tayo, my friends and friendship. Nagpalabas ako ng dog. Hindi naman gaano masyadong maginaw doon sa labas. Tapos na. Upo na ako.